first Sunday. Magandang umaga sa aking mga listeners. Mga kapatid, we are going to be studying the book of Isaiah. The book of Isaiah chapter 15. And I had a word. Mga kapatid, just give me a second. I'm just preparing myself. Here. Sister MJ, how are you? Sister MJ, nandiyan na Sister MJ. Iba talaga, Sister Maribel, ang pag-Sunday, iba pag yung morning, no? Sana meron tayong morning din sa London. Kailan kaya tayo mag-morning sa London? Ibang-iba ang gising mo pag linggo talagang para sa Lord. Hindi yung ang iba, pupunta muna ng ganito, ganyan, tapos pupunta sa simbahan ng hapon na parang kapoy na kapoy ka na, parang ikaw ay parang ubus na ang lakas mo. Sabagay ako talaga. Alam mo, Sister Eliza, as an attorney, ang dami sa akin na, attorney, magbabayad po ako ng 250 per hour, makausap ko lang po kayo ng Sunday. Ilang oras yon, di ba? Sabi ko, no. Kahit bayaran mo ako ng 500 per hour, hindi na. Kasi ang araw ko para sa Panginoon. Pag ikaw, Sister Eliza, ay, example, mag-a-attend ka pupunta ka ng simbahan, at yan ay tinuro ni Ma'am. My mom is also a pastor, and my dad is a bishop. Tinuro niya na huwag kang padaan-daan. Sister Eliza, Sister Maria. Huwag yung pupunta ka ng simbahan, tapos mamamalengke ka muna sa co-op, tapos pupunta ka ng simbahan. Pag nagpunta ka ng simbahan, of course, nakapunta ka rin naman, pero iba na yung, alam mo, Sister Maribik, iba na yung, kumbaga sa ulam, alam mo yung Sister Eliza, yung nabuksan mo na siya. Pag binubuksan mo lagi ang ulam, nawawala ang bango niya, nawawala ang amoy, nawawala ang... Magpatandong pa rin yung lasa, pero iba yung pagpunta mo sa Panginoon, talagang fresh. Amen, mga kapatid. Sinasabi ko lang. I'm just trying to explain, mga kapatid, ang aking side. Now, let's go to our topic, mga kapatid. I can be found in the book of Isaiah 30. Isaiah 30, verse 15 to 17. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength, but you would not. And you said, no, for we will flee on horses. Therefore you shall flee. And we will ride on swift horses. Therefore those who pursue you shall be swift. 1,000 shall flee at the threat of one, and the threat of 5 you shall flee. Till you are left as a pole on top of a mountain and as a banner on a hill. Namang kapatid, I would like to read this in Tagalog para mas masyado nating maintindihan. Dahil nga pagka ito ay binabasa natin sa English, medyo ang iba ay hindi nakakaunawa. So basahin natin, mga kapatid, sa mas Tagalog. Isaiah 30. Isaiah 30:15, Sister Maribik, to 17. 32. At Isaiah 30 verse 15 to 17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Kaya, matatandaan mo, Sister Maria, hindi ko alam kung bakit ito ang lagi nating topic, Sister Maria. Pero lagi nandoon yung, hindi ko man ito pinili, basta sabi ko, Panginoon, turuan mo ako ng aking ituturo. At ang ibinigay ng Panginoon again, Sister Eliza, is that in returning and rest, you shall be saved. Sa pagbabalik at pagpapahinga, mahalaga yung pagbabalik, mga kapatid. Because mga kapatid, natatanda natin,
the time when Prophet Isaiah wrote this, inoopera ng Panginoon ng Judah the promise and protection from Assyria. As we know, Assyria was conquering Judah, and Judah was the nation of God. Alam natin yan, Sister Eliza, ng bansang Judah ay bayan ng Diyos, at natatakot sila na sila ay kubkubin, patayin, lipulin, sakupin ng mga taga-Assyria. And the Lord was saying, because God said, I am the Lord God who says this. Ang Diyos na Panginoon ninyo ang nagsasalita nito. So it's not Moses, it's not Isaiah, it's not Aaron, it's not Joshua, but it was actually God. Now, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, is they don't need to look to Egypt to help at all. So, ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, is that sabi ng Panginoon, huwag na kayong maniwala sa Ehipto. Kasi nung unang panahon, makikita mo, Sister Eliza, that way in those days, countries and nations or kingdoms, they need to be an ally, they need to be in partnership, they need to be in friendship with other nations so that they can attack. Kaya meron tayo ngayong mga NATO, meron tayong mga ASEAN, meron tayong mga samahan ng mga bansa. Just in case na magkaroon ng gera, they can connive, they can participate, they can help. Ito rin, mga kapatid, ito rin panahon ito, noong panahon noon nila, ito ang nangyayari noon. At sinasabi ni Prophet Isaiah, mga kapatid, that trusting God's promise means returning. Kung nagtitiwala ka talaga, mga kapatid, nagtitiwala ka sa Panginoon, kailangan bumabalik ka sa Diyos. Nagtitiwala ka pala sa Kanya eh. Kaya sabi ni Prophet Isaiah, ang sabi ng Panginoon, sa pagbabalik at pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Mahalaga, mga kapatid, yung pagbabalik. Mahalaga yung naging desisyon ninyo, Sister Maria, ng pagbabalik. Because when you return, you're not just returning for anything, but when you return, your decision to return means that you are trusting God again. Nagtitiwala ka sa Panginoon muli. And when we trust God, we don't have to strive for ourselves. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ay sayang. Kaya ako, sayang din yun eh. Ilan ding oras yun, Sister Mavic? Kung uubusin ko ang linggo ko, ay. Pero, pagtitiwalaan ba natin ang ating kinikita kaysa ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos? So, ang sinasabi ni Prophet Isaiah is that we don't have to run all about trying to protect and guard ourselves. Hindi mo na kailangan protektahan ang iyong sarili sapagkat nagtitiwala ka sa Panginoon. We have the best protector, the best guard in God. Nasa Panginoon ang protection, mga kapatid, and we can rest in Him. And when we do, it shows that we are really trusting in God's promise. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano yung relax lang. Take it easy. Hindi yung walang ginawa, kundi talagang ubusin ang oras at panahon sa pagtatrabaho. Maganda yan. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Pero sinasabi ng Panginoon, return. Bumalik kayo sa akin. Come unto me. Sabi ng Panginoon. And I will give you rest. Ang sabi ni Jesus, relax lang. Dahil sa Diyos, kapatid na Eliza, may kapahingahan. Relax. Bagamat naghahanap buhay, relax. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon eh. Na ang Diyos din ang magbibigay ng iyong mga pangangailangan. Eh kahit siguro mag 24 hours ka nagtatrabaho, Sister Eliza, at maging... Sister Eliza, magkano ang per hora mo dyan, kapatid? Sige. Magkaroon tayo ng calculations. Magkano ang per hora mo dyan, Sister Eliza, sa trabaho mo? 25 pounds? Ay, hindi po. Ano po, kaka-resign ko lang po. Kaka-resign mo lang? Pero dati po is event manager po is nasa 28 lang po dito. 28. Pero how many
Pero di ba nagtatrabaho ka sa nursing home? Wala ka na ba sa nursing home ngayon? Ay, magna-nursing home pa lang po. Kaya ako Resign. resign dun sa previous job ko para mag-change ng career. Oh. Ito career. So magkano na ang carer dyan sa ano? Parang 11 pounds something po yata. So gawin na natin siyang 12, ano? Tapos ilang oras mo magtatrabaho ng 8 hours ka a day, for example. 12 hours po. 12 hours? Opo. Okay, so kikita ka ng 144. Opo. Kahit gawin mo na siyang 12 hours times 20 hours ka nagtatrabaho, 240. Pero maubusan ka ng lakas. Bata ka pa eh. Pero pag dumating ka sa point na yung kahit anong laki ng kita mo, tapos mahina ka, pagod ka, gutom ka, parang hindi mo na mararamdaman ngayon yung kita. Oo nga, malaki ang kita mo, and then pero yung utak mo, yung katawan mo, yung pamilya mo, napapabayaan mo na. Yun ang sinasabi ng Panginoon, nasabi niya, bumalik kayo. And if you are going to trust God, you have to return. At sabi ng Panginoon, if you trust God, which means you have to rest. Oh. Kailangan tayo magpahinga, mga kapatid. Kailangan din natin ng pahinga. Amen ba, mga kapatid? Kailangan din nating, when we trust God, we must be quiet. Trusting God's promises means quietness. Hindi mo palaging nakikipag-unahan, nakikipag-argumento sa mga tao. Amen ba, mga kapatid? Kung alam mo namang ang Diyos ay nasa sa iyo, Sister Eliza, alam mo ang kakampi mo ang Panginoon, hindi mo na kailangan kapag-argue. Nasabi mo na isang beses, tama na. Huwag na paulit-ulit. Diba? Tama na ang diskusyon. Be quiet before Him. Be quiet before others. Because it shows that you really trust God. Ay, nako kumare, best, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Wala na akong sasabihin pang iba. Diba? Hindi yung, bakit? Nasabi ko na eh. Wala ka na sasabihin iba pa eh. Para umikli yung usap. And when you trust God, it means confidence. Meron kang kumpiyansa. Amen ba, mga kapatid? Hindi ka natatakot, hindi ka desperado, kasi nagtitiwala ka at nananampalataya ka sa mga pangako ng Diyos. At alam mo, you know, He can and will come true, and you have a profound confidence in the God who loves you. Tandaan mo yan, kapatid, na mahal ka ng Panginoon. Sister Arlene. Amen? Na kung mahal ka ng Panginoon, alam mo sa sarili mo yan, Sister Eliza, na kung mahal talaga ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, itong sinasabihan ng Panginoon sa Isaiah 30, itong mga Israelita na ito, very rebellious sila. Sila ay rebelde, palaban. Mahirap kasi sa isang Kristiyano yung palaban. Palaban sa Diyos, palaban sa tao. Amen, lagi nakikijoin ng protesta, ng welga. Wag na. Itong mga Israelita, mga kapatid, ay rebellious, they are demanding that their prophets spoke only pleasant things that they wanted to hear and stop confronting us with the Holy One of Israel. Ayaw ng mga Israelita, mga kapatid, na sila ay pinagsasabihan ng propeta Isaiah ng masasakit. At nasasaktan daw sila. Huwag nang gamitin yung pangalan ng Holy One of Israel in verse 11. Get rid of us of the Holy One of Israel. Ayaw nilang hayaan si Prophet Isaiah na magsalita patungkol sa Diyos. But they did not understand that we have to face His holiness and to repent to find salvation. Kailangan natin, mga kapatid, na maunawaan na kailangan nating harapin, kailangan nating ipamuhay ang kabanalan at magsisi upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid. At minsan may mga taong mali ang pagkakilala sa Diyos. Akala natin palagi,
hindi natin alam na yung pagsisisi at kapahingahan ay pwedeng sabay na mangyari sa ating buhay. May mga taong akala nila yung pagsisisi ay parusa. Akala nila sila ay parurusahan. Akala nila sila ay pahihirapan. Pero ang ibig sabihin mga kapatid ng repentance is that you are admitting wrong, and you must admit that I am wrong will mean that God will never trust me again. At ang kakala ng mga tao, mga kapatid, na hindi na muli magtitiwala ang Diyos sa atin. Marami tayong mga examples na nagkamali. We have Abraham, we have Moses, we have David, we have a lot. We have Jeremiah, we have Elisha and Elijah. We have Adam and Eve. There are many great believers, Saint Paul, Saint Peter. Maraming almost all mga kapatid na alam ko on top of my head na mga giant Christians, Bible characters. Most of them, if not all, Abraham, Isaac, and Jacob, they all fail to the standards of God. At ang akala ng mga tao na kapag sila ay nagsisisi, ay bumababa ang pagtingin sa kanila ng Diyos. Nakala nila pag nagsisisi ang tao, akala nila mga kapatid, sila ay parurusahan ng Diyos. Which is tama din naman. May karapatan, may consequences ang lahat ng bagay na pagkakamali. But sometimes we fail to trust God that because I have admitted I am wrong, that God will never trust me again. Pero mga kapatid, these are all lies. Yan mga kapatid ay isang kasinungalingan. Kaya pag binasa mo ang verse 18 mga kapatid, pag binasa mo ang verse 18 ng Isaiah 30, at dahil dito ay maghihintay ang Panginoon upang siya ay maging mapagbiyaya sa inyo at kaya't magbubunyi siya na siya ay magdadalang habag sa inyo sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan, mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. Happy are all those who wait patiently for Him. Therefore the Lord is waiting to show mercy and is rising up to show compassion. Bagamat lahat ng kasalanan mga kapatid, talagang sinasabi ng Bible yan that the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan in some form of physical, spiritual, health, wealth, marami yan. Pero ang sinasabi mga kapatid ng Biblia na ating pinag-aaralan ngayon, na yun mga kapatid ay isang kasinungalingan na parang pag ikaw ay nagsisi, ikaw ay parurusahan at ikaw ay hindi na pagkakatiwalaan ng Diyos. No. It is a lie. Sapagkat ang Diyos mga kapatid ay naghihintay sa ating paghingi ng tawad. And when we return to God, kapag tayo ay muling bumalik sa Diyos, sabi ng Panginoon, come, and I will give you rest. That man, that boy, that son who ran away and spent all his father's money, spent all his father's treasures, that so-called the prodigal son, the parable of the prodigal son. Nung nagdesisyon na siyang bumalik, when he told himself that I will arise and I will go back to my father's house, his father was waiting for him. His father said when he saw his son, he hugged him with his two hands and he welcomed him. The son said to his father, Dad, I am no longer worthy to be called your son. Dad, gawin mo na lang akong katulong. Daddy, gawin mo na lang akong isang kasambahay. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mo ng anak. But out of love of his father, anong sabi ng kanyang ama? Anong sinasabi mo, anak? Nagkamali ka? Yes. Pero alam mo ginawa ng kanyang ama, kapatid? Tinawag niya ang kanyang mga alipin. Halika kayo mga servants. Get back. Get that robe of honor. That ring of honor at isuot mo dito sa aking anak.
He was dead and now he is alive. He was lost and now he has found his way back home. At kung tayo lang mga kapatid ay babalik sa Panginoon, yes, we fail from time to time. At talagang hindi natin maikukubli, hindi natin maikakaila na minsan-minsan tayo ay nagkakamali at bumabagsak sa pamantayan sa standard ng Diyos. But the moment you turn your back, the moment you return, the moment you make your decision to go back and return to God, God is merciful. Yun ang sinasabi mga kapatid. The Lord is waiting to show you mercy. Naghihintay ang Panginoon na pagpakitaan ka ng kanyang kahabagan, ng kanyang kaawaan. Kaya hindi dapat tayo nanghihina. Hindi dapat tayo nawawalan ng lakas ng loob na bumalik sa Diyos, because the God that we serve in Isaiah 30 verse 18 is the Lord is waiting to show mercy and is rising up to show you compassion. Kaya ang sabi rito mga kapatid, masaya, mapalad ang mga taong nangaghihintay sa Kanya. And that's why David chose the discretion of God. He knew he failed. And God gave him 3 options. At ang unang option, discretion ng kalaban. Parang maraming mamamatay sa kanya. Second option is another option. But the third option is the discretion of God. May mamamatay din sa kanya. Pero alam mo ginawa ni David, Sister Eliza? Pinili ni David ang desisyon ng Diyos. Because David knew wisely, as a wise man, David knew if that is gonna be a decision of God among these 3 choices, kahit na maraming mamamatay sa lahat ng desisyon na yan, talagang maraming mamamatay dyan, maraming mawawala, may masasaktan. Pero pinili ni David ang desisyon ng Diyos. Because alam niya, he wrote this, that happy are all who wait patiently for Him. At sabi niya, dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya ay maging mapagbiyaya sa inyo at magdadalang habag sa inyo. So mga kapatid, huwag tayong lumayo sa Diyos. Kung tayo man ay lumalayo paminsan-minsan at nadudulas, nadadapa, bangon uli, go back to God, return to God. At sabi ng Panginoon, you will find rest. Yun ang hindi alam ng mga tao, mga kapatid. They did not realize that going to God is rest. Kapahingahan. Alam mo mga kapatid, Sister MJ, alam mo ang pinakamahal na gamot ngayon? Sleeping pills. Maraming taong hindi nakakatulog. Bakit? Sa takot? Maraming taong takot, maraming taong nangangamba. Maraming taong maraming inaalala sa buhay. Ngunit anong sabi ni Jesus, Sister Maria? Halika kayo. Halika kayo ang mga nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. For my burden is light, and my yoke is easy. Kaya iniimbitahan tayo ng Panginoon. Amen mga kapatid. Sa panahon ng ating sakit at karamdaman, halika kayo, sabi ng Panginoon. May nararamdaman ka, halika kayo. May sakit ka, halika. Wala kang pera, kulang ang trabaho, kulang ang sweldo. May problema sa pamilya, may problema sa trabaho, may problema sa Pilipinas, halika kayo. Lumapit tayo sa Diyos. Dahil ang tanging kapahingahan ay matatagpuan mo lamang kay Jesus. Kung meron ka mang kasalanan, meron ka nagawang pagkakamali na hindi maganda, return to God. Balik tayo sa Diyos. And when we return, one thing ang ipinapangako ng Panginoon, Sister Maribik, sabi ng Panginoon, sa pagbabalik ay matitiwasay kayo. Kaya Sister Maricel Tumilden, magandang bumabalik sa Diyos. Dahil nandoon, Sister Maria Lopez, ang kapahingahan. Hindi sa pagpo-post ng mga problema, Sister Maria, sa Facebook. May mga taong walang ginawa kundi i-post ang problema sa Facebook. Nag-away ng asawa, nag-away ng ganiri, nag-away ng ganun. Marami ng mga problema eh. Tapos ang mga kaibigan mo, puro like. You're just spreading the fire. Hindi natin alam na hindi sa halip na ikaw lamang at Diyos ang nakakaalam, marami nakakaalam ng ating buhay. At ang nangyayari, nagiging talk of the town lang tayo. Nagiging topic lang tayo ni Sister Marites. Samantalang, kung ikaw ay babalik sa Diyos, kapatid, when you return, amen mga kapatid, when you return to God,
Sabi ng Panginoon, you will find rest. Magkakaroon ka ng kapahingahan, matitiwasay kayo, matatahimik kayo. Amen ba mga kapatid? So, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, always go back to God. Amen? Ipanalangin mo in everything. Bring your request with thanksgiving. Lahat ng inyong mga panalangin at mga hiling mga kapatid, idulog nyo yan sa Panginoon nang may paghingi, paghibig at nang may pagpapasalamat. At kung ano man ang hinihingi mo sa Panginoon mga kapatid, kung ikaw ay humingi sa Panginoon, ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng mga pagpapala. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang biyaya. Ibibigay ng Panginoon sa iyo, kagaya ng ating promise ngayon mga kapatid, sa verse 18, upang siya'y maging mapagbiyaya sa iyo. Naghihintay ang Panginoon ng iyong pagbalik. Don't expect God to go back to you. It is you who should return. Yan din lang sinabi Sister Maribik ng Panginoon sa Malakay 3:10. Ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, sa Malakay chapter 3, Malakay chapter 3 verse 7, since the days of your fathers, you have turned from my statutes. Sabi ng Panginoon, nawala kayo eh. Hindi nyo sinunod ang aking batas eh. You have turned from my statutes. Yung statutes, batas ng Diyos yun. At ang sabi ng Panginoon mga kapatid, you have not kept my commands. Hindi nyo sinunod ang aking mga utos. But look, Sister Maria, when God said, return to me, and I will return to you. Yun ang secret, Sister Maribik. Don't wait for God to go to you first. The decision must come from you first. Just like Jesus said in the parable of the lost son, the parable of the prodigal son, hindi siya hinanap ng Diyos, hindi siya hinanap ng daddy niya. Yung bata ang nagdesisyon na babalik ako sa tatay ko. Complementary with what Malachi said in Malachi chapter 3 verse 7, God said, the Lord of hosts, return to me and I will return to you. Kaya dapat ang isang tao matutong bumalik sa Diyos. Amen ba? Kung nagtagal man kayo, hindi man kayo nakakasimba. Like magandang ginawa nito Sister Maria tsaka ni Sister Eliza. Talagang maganda. Pero matagal silang nawala. Kasi maraming trabaho, maraming naging alalahanin. Talagang ganun eh. Talagang darating Sister Maria, Sister Eliza, yung mga ganitong mga problema. In fact, in the book of St. Matthew said that, na kayo mga itinanim ng Diyos na mga salita, may mga darating na ibon upang kuhanin yan eh. Amen ba mga kapatid? Because one of the greatest weapons of Satan is ignorance. Diba? Ayaw ng kaaway na ang isang Kristiyano ay maging matalino. Ayaw ng kaaway na sabihin natin sa kanya na alam natin ang salita ng Diyos. Because the moment you spoke the words of Jesus, the moment you spoke the word of God in Him, in front of Satan, he will run away from you. Kaya ang ginagawa ng kaaway, nanakawin niya yung mga narinig mo sa Bible study. Ayaw niya makarinig ka niyan. Because the devil knows that faith comes from hearing and hearing the word. Nagmumula ang pananampalataya, nagmumula ang pananalig sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ayaw ni Satanas na makarinig ka ng salita ng Diyos. Ayaw ni Satanas na bumalik ka sa kanya sa Panginoon. Dahil alam niya, pag bumalik ka sa Panginoon, muli kang makakarinig ng salita ng Diyos. And the moment you made that decision, Sister Maria and Sister Eliza, and your family, to go back, ito ang sabi ng Panginoon, sa pagbabalik ay matitiwasay kayo. Amen ba mga kapatid? Kaya mahalaga ang pagbabalik sa Diyos. Amen? Kaya tayo mga nawawala, bumalik sa Diyos. Ito na ang panahon. Ito na, ano nga Sister Maribik yung kata natin? Ito na ang panahon para wag mag-backslide. Oh. Ito na. Diba? Meron tayong ganun kanta si Maribik. Something that line. I'm not sure if that's the exact line. Pero something along that line. Ito na hindi na ito ang panahon para tayo ay mag-backslide. Amen? Ito na ang panahon upang tayo ay bumalik sa Diyos. This is our year, our time, our day, our hour to go back
to God. Return to God. Panginoon, nagkamali ako. And you know what, mga kapatid? Pagka ikaw ay handang humingi ng tawad sa Diyos, yung inaamin mo ang kasalanan mo, ano na yun eh? Nandun ang, sabi ng Panginoon, ang sino mong humihingi ay hindi umaalis ng walang dala. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, our God is merciful. Our God is full of mercy, and He will be merciful to you. He will give you His compassion. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Sister Maribig dito sa ating aral, the Lord is waiting to show His mercy. Naghihintay ang Diyos upang magbigay siya ng kawaan. Sa halip na parusa at galit at kabigatan ang ibibigay ng buhay sa iyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ko na muling aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Amen? Handa ang Panginoon na burahin. Hindi, nandun pa rin. Hindi sinasabi ng Panginoon, wala ka ng kasalanan na. Pero sinasabi ng Diyos, mga kapatid, Sister Maria, hindi na niya aalalahanin pa. Amen ba? Ang lahat ng iyong alikabok ay papalitan ng Diyos ng kaginawahan. Sabi ng Panginoon, in exchange of ashes, I will give you beauty. Amen? Sa halip na pag-iyak, ang igagaganti sa'yo ng Panginoon ay kagalakan. Amen ba? Kaya, ang ibibigay ng Panginoon sa atin, sa halip na pag-iyak, sa halip na kabigatan, sa halip na kahirapan, kaparusahan, papalitan ng Panginoon yan. Kaya may kanta tayo, kapatid, Maribik, na, and He will turn your sorrows into joy. Amen? At papalitan ng Diyos, Sister Eliza, ang iyong kapighatian, ang iyong kalungkutan ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Pero anong susi, Sister Maria? The key is for you to return. Babalik tayo. Dire-diretso. Sige lang. Kaya nung makimarinig ko itong si Sister Maria, matagal na pala siyang hindi nakakarinig na salita ng Diyos. Ay nako. Talagang Sister Maria, kahit marami kaming mga ginagawa, pero mapalad tayo, Sister Maribik, mga kapatid ko, na nagiging dahilan na yung ating mga kapatid na nawawala ay muling makabalik. Muling makareconnect. Muling dumugtong. Muling makakuha ng lakas sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. At ako'y naniniwala, mga kapatid, Sister Maria, Sister Eliza, and your family, na sa pamamagitan ng inyong pamilya, the Lopez family in Scotland, mga kapatid, maraming kaluluwa ang lalapit sa Panginoon. Mabubuksan ang gawain sa Scotland. Maraming kaluluwa. And one day, Sister Maria, sabi ko sa iyo, makakarating kami dyan. Tapos dadalhin ko ang Maranatha London upang tayo ay magkaroon ng gawain dyan sa inyo. Amen ba, mga kapatid? God bless you. Back to you, Sister Maribik. Amen. Pastor Jay, good morning. Po, Pastor. Sister Maribik, yeah. Sister Maria, yan. Sige. Sister Maribik, go ahead. Nagako na po tayo sa ating closing prayer. Sister Maria,